Hindi lang preso, may mga alagang mga ano yan, may mga alagang mga manggugurgor yan. Manggugurgor. Oo, Mhm. usually mga dismiss ano, mga dismissed na uniform personnel at, pagka nahuli o nagurgur din sasabihin, "Ay abol na yan, eh." Gano'n, eh, gano'n yung usual na nagiging practice ano. What's up mga kababayan, news that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika at itong si Expedia Agent Morales mga kababayan. Talagang hindi na gumagana sa ating bansa mga kababayan na itong mga nauupo ngayon sa loob ng Malacanang ang humahatol. Naggrabe ang mga pangyayari ngayon sa ating bansa na dapat kumilos na ang taong bayan sa kung anong dapat gawin sapagkat nababalot na ng karahasan at kadiliman ang nasa loob ng gobyerno na sila-sila na lang ang pumoprotekta sa kani-kanilang mga ginagawang kahayupan di umano. Na sa paglantad nga nitong si Miss Cathy Binag, itong mga nasa Senado at Kongreso natin, nagbubulag-bulagan na tila'y walang narinig sa social media patungkol sa kanya. Natakot ba ang mga ito na banggain itong Marcos administration? Kung ganoon, haayaan na lang ba nila na hanggang ganito na lang? Na kung gayon, wala silang balls mga kababayan. Hinahayaan nila na tayong mga ordinaryong mamamayan ang mapahamak. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, hindi na mapagkakatiwalaan ngayon ang mga nasa loob ng gobyerno, no? Na hindi sila para sa ordinaryong mamamayan, kundi nasa layunin pa rin sila ng kanilang pansariling interes. Kahit nakita na nila itong mga Senado at Kongreso kung gaano kahayop di umano ang administrasyon ngayon. Nawika nga nitong ex-PDEA agent no na pinakawalang kwentang agency di umano ang PDEA kung alam lang natin sapagkat ilang dekada na di umano bangag ang mga mayayaman at mga politiko pero hindi nila nahuhuli at ang mga small-time addict ang kanilang pinupuntirya. Grabe naman yan. Natotoo nga ang winika niya sapagkat ngayon pa lamang nakikita natin na walang aksyon no, ang mga otoridad dahil paano sila kikilos kung ang mismong presidente natin ay isang pulboronic. Naku naman po. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong Appeal sa Regional Trial Court. At kasi dito sa ano no, dito sa first level court tapos papunta Mhm. sa second level court. Pagka Mhm. pagka wala nangyari sa second level, doon naman sa ano, sa Court of Appeals. Pag wala nangyari sa Court of Appeals, doon naman sa Supreme Court. Basta Supreme Court. ang sa akin lang ano, ang pinararating ko sa sambayan ng Pilipino, ang inyong agent ng bayan kailanman ay hindi luluhod dito sa mga bangag na ito, no? Sa mga addictus That's good. benedictus na ito. Sapagkat ang inyong agent ng bayan ay hustisya, nanghuhuli. Bagamat tinanggal lang naman nila sa akin is yung ano no, yung aking kumbaga sa baluti. Pero yung aking pagiging alagad ng batas ay nasa aking puso't isipan. Nandito na 'to nandito na. Ito na yung Mhm. ano ko kaya kahit ano pa ang gawin nila na sa akin talagang hindi ako titigil na ipatupad kung ano yung nararapat. Sa pamamagitan nitong paghahayag ng katotohanan ano, sa tulong nyo, Binibining Maharlika, sa tulong ng ating mga kasama, nila Cathy, nila Atty. Glenchong, nila Atty. Vic Rodriguez, nila Atty. Trixie Cruz, nila Doktora Lauren Badoy, at Mhm. Ika Eric. Tuloy-tuloy tayo para sa True. bayan, para sa katotohanan. Kung ano yung ano no, ipinaglaban nung matandang Rodrigo Duterte, inalay niya yung kanyang ano no, yung kanyang buhay para lang labanan itong sindikato, itong mafia na ito, para labanan. True. Kaya lang hindi naging ano no, hindi naging sapat sapagkat may limitasyon yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang termino. Kaya nga sa pamagitan nating taong bayan, hindi dahilan na tayo ay pagbabantaang ipakukulong o igugurgurin, hindi dahilan yun. Huwag tayong titigil dahil ang inyong agent ng bayan, ito lalo ang nagiging motibasyon para labanan ng harapan. Ngipin sa ngipin, noo sa noo. Yan. Kalbo sa kalbo. Ano sa kanila? Kasi ganyan lang yung mga nanonood. 'Di ba? Kung sila butod sa butod, wala tayong kalbo sa kalbo. Ay, Jen. At least 'di ba nakakatawa pa tayo ng bonggang-bongga kahit ginugurgur tayo. Agent, alam mo, nung mga nag-uusap tayo ng, yun nga sa case mo, nabanggit mo naman sa akin na sinasabi mo na mukhang
ayun naman, naniniwala naman yung judge, 'di Oo ba, naman. sa Oo, iyong tingin ko naman. kaya lang biglang nagbago ang, ihip ng hangin. So, ikaw, wala kang idea, but ako may mga puting ahas na nakakarating sa akin. So, sige lang, gano'n talaga, tuloy-tuloy ang laban natin. So, after, nag-appeal na kayo, so I hope, i-expect tayo ng, positive result. Let's say for example, 'pag favorable ang magiging result para sa'yo, ano ang magiging ano nito? Let's say nag-favor ang appeal sa'yo. Ano Ah, ang Kung napapansin yung mga kababayan, sunod-sunod, no, ang mga taong nagsasalita laban sa administrasyon nila Liza Cuting, no, sapagkat sila mismo saksi sa katotohanan na walang magiging magandang bukas kung sina Liza Cuting pa ang mananatili sa loob ng Malacanang. mag acquittal. Acquittal. okay, acquittal na? Oo, Mm. acquittal. Kumbaga pagka ni-reverse ng ano 'no, ang titignan lang naman diyan is yung ano 'no, yung proseso. Kung bang, nasunod yung ano, siyempre sabi nga 'no, pinag-uusapan nga natin, ine-expect na natin na talagang yung mga ano 'no, dito tayo ano, 'no, dito tayo gagantihan ano, dun sa mga kaso 'no na ano. Pero sa ikababatid ng lahat ano, lalo na sa ating mga taga-suporta na itong kaso na ito ay hindi ko ikinahihiya. Bagkus ikinararangal ko pa at ng aking pamilya sapagkat minsan, sa isang sulok ng buhay ko ay nakapagpalaya ako ng taong wala namang kasalanan. Kung ano man ang maging kapalaran o kapalit doon, ito ay bilang parte ng aking tungkulin bilang isang alagad ng batas. Itong pagiging alagad ng batas nga nito ang talagang kapupuntahan mo dito ay kamatayan, Mhm. kulungan o ospital. 'Yan Yeah. lang naman, eh. Yun You yung know, magiging ano, eh. sana lang dito sa pag-apela 'no, yung mga hahawak na mga abogado sa case, alam ko na uudyukan at uudyukan ng gobyernong ito. Sana nanonood sila at sana pairali nila yung sinumpaan nilang trabaho na sila ay magtatanggol sa mga taong walang kasalanan. Hindi yung magtatakip sila o magtatanggol sa mga taong bangag dahil, ikaw ay nagtestimonya na si, Lisa Marcos, kasama niya si James Kumar, ay puwede kang bigyan ng sakit sa puso ng instant or puwede kang Ayun, sagasaan kapag ikaw ay, 'pag hindi pumayag na pigilan ka sa pagtestimonya sa PIDEA leaks. Kaya mm, lang, you're smart enough na mayroon kang CCTV, kaya naman mhm. nakita yon ng buong bayan na hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapatawag diyan sa Senado. 'Yan, 'yan yung And, CCTV. oo, ayan ang CCTV. So, Iba-iba ang ah CCTV. ako nananawagan ako, na sa chairmanship ni Senator Bato, although naggugurguran tayo sa social media at ngayon siya na ang ginugurgur, ayaw niya kasi maniwala sa akin eh. Ayaw mo kasi maniwala sa akin, Senator Bato, November pa ako nagsasalita eh. So ngayon dahil siya na ang ginugurgur, nararamdaman niya yung bangis ng mga bangag dahil gusto siyang hindi lang siya, kundi ang kanyang mentor, ang taong Hmm, tumulong sa kanya at nagtiwala sa kanya, si Pangulong Duterte. So I hope na sa paglabas ni Cathy Binag at ang mga testimonya mo doon sa PIDEA leaks hearing, sana maisipan ni Senator Bato na ipatawag muli, buhayin muli itong hearing na ito at ipatawag niya si Kumar at si Lisa Marcos na oo, hindi ayun. nagkaroon ng closure, di ba? Tama, tama. At, maidagdag ko 'no, napakaseryoso lalo na yung mga revelation nitong si Kati Binag sapagkat Mhm. Wala sadyang tinatakpan nila ng mga iba't ibang balita itong kay Miss Cathy Binag upang hindi malaman ng mga ordinaryong mamamayan ang katotohanan. Yun nga lang pagkontrol sa mga bayarang media napakalaking disadvantage na, no? Na sana maraming mga kababayan natin ang mamulat sa katotohanan na hindi babangon ang bansang Pilipinas sa kamay ng mga Marcos, kundi lulubog pa nga. saan ka ba naman nakakita na mayroon tayong pangulo ng Republika ng Pilipinas na involved sa maintenance ng drug den. Kung titignan mo ang parusa, sa provision ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, particular sa Section 6, Article 2, ng Republic Act 9165, life imprisonment. Biruin mo, doon kayo nagdadaos ng sesesyon ng paggamit doon sa bahay. Di ito na 'di ba drug din ito na So ituturing.
Eto, ikaw bilang PIDEA agent, so ito yung actual na dinidemo sinasalaysay ni Cathy at nagtugma nga doon sa salaysay ng confidential informant. Ito ay may kaparusahang panghabang buhay na kulong? Habang buhay at ito ay talagang capital offense o great offense, ano? At yung ginawa nitong si si First Lady Lisa Araneta Marcos, yung ginawa niyang pag-aalok, violation ng Section 5. Ito yung mga kaso ng mga drug pusher ng tulak. Kaya meron tayong First Lady na tulak Tulak. ng illegal na pulburon. Tulak ng Tulak ina, yan. no? Kaya Tulak ng ina nagtataka niya. ako dito sa PIDEA, ha? Nagtataka ako dito kay Director General Lasso. Ano na? Ano na yung inaantay ninyo? Diyan Well, sa hindi ko DILG, kay Secretary Abalos, ano inaantay nyo? Kay General Marbil, ano na inaantay ninyo? Ang linaw-linaw nitong sinasabi nitong Cathy Binag. Kung ako ang PIDEA, kung ako ang nandyan, ipasusumpin ako agad itong si Cathy Binag. Pakukunan ko ng statement yan. Pakukunan ko agad. Anong petsa na? Magmula nung lumabas yan Lumabas siya. sa'yo. Pinatawag ba yan ng PIDEA? Pinatawag ba ng Philippine Police Drug Enforcement Group? Wala. Yeah. Kahit ng NBI RAID, Hindi. wala. Di ba? Tahimik sila Wala lahat. Walang kaya nga, ang nangyayari dito sa atin, nagkaroon na ng conspiracy, grand conspiracy na ito para i-cover up itong na ito. Wag na lang sa media na hindi nila inilabas eh. Kasi hindi naman talaga nila lalabas. Doon na lang tayo, doon sa mga law enforcers na mayroong mandato ng batas. Sapagkat itong implement at pag-enforce ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, kinakailangan, ang lead agency rito is yung PIDEA. At meron siyang deputized agencies katulad ng PIDEG at ng NBI RAID. Bakit sila tahimik? Wala bang magpapatawag dyan? Judge Santiago, Jaime Santiago, pulis ka. Itong sinasabi ng babae na to, hindi mo ba ipatatawag ito? Meron kayong moto proprio. Bakit hindi nyo ipatawag ito? Kung sinungaling yan o kung totoo, patawag ninyo. Hindi yung sinungaling ating yan, yung di ba? Senado. Di ba? Alam kasi nila pag nabigyang highlight nga itong si Cathy Binag sa Senado, katapusan na nila. Tignan mga nangyayari ngayon sa Senado, mga walang kwentang topic ang binibigyang highlight. Pero itong mga pagpupulburon ni Junior, hindi nila pinag-uusapan. Napakabulag talaga. Moto proprio lang. Moto proprio. Kung ako happy, patawag yan. Sige, dito, ano yung sinasabi mo? Di ba? Bakit walang ganun? At buong pamilya, kanina ng interview at kasama pa ang dalawang anak. Doon sa pamilya, mayroong doon, tignan mo, public official, elected official yung isa. Elected official pa. Saan ka ba naman nakakita niyan? Kasi kayo, di ba, pag sa PIDEA, pag may nag-tip lang, dito sa kanto na yan, sa bahay na puti na yan, o sa bahay ng napapaligiran ng ahas, dyan may nagpa-pot session, may nagpupulburon session yan. So, di ba, automatic, nagko-conduct kayo ng investigation. Ang ginagawa nyo, let's say ako sasabihin ko, agent ng bayan, yung mga hudas na yan, yung pamilya niyan, Lisa Marcos, Araneta, at yung asawa niya at ang kanyang pamilya, gabi-gabi yan nagsisession. Okay, nagpupulburon sa Misinghot. Ano gagawin mo? Noong ako ang hepe ng investigation, doon sa isang doon sa intelligence investigation service ng PIDEA, hindi ako mag-aatubili na mag-dispatch o ako mismo kasama sa operation. Talagang i-verify ko yung veracity ng report. Lalo na kung may ganyan nagsasalita, ipatatawag ko yan. Paiimbita ko yan or pasusumpin ako yan para talagang makaharap ko at sa kanya mismo. Asan yung ebidensya mo? Yung sinasabi niyang may USB? Ilabas. Doon ako bilang ahente, bilang hepe ng investigation, dito sa opisina ko ang proper fora. At nasa akin, kung paano ko bubuuin ang kaso para mapanagot ang dapat mapanagot. Ganun po yun. Tahimik sila. Tahimik ang gobyerno. Nung nilabas ko yung video, ang DND nagsanib puwersa. DND, PNP, NBI, para i-debunk yung authenticated video na nilabas ko. Pero nung lumabas si Cathy Binag, nihan-niho,
wala sila. At ang inaakusahan dito ay ang presidente. Di ba? Pero wala, zero, as in zero reaction. Pero nung na-convict si Agent Morales, synchronized ang galaw ng mainstream media. Kasi yun yung gusto ng gobyernong bangag na i-highlight, na ikaw ay i-headline para sirain ang iyong kredibilidad na ito sinungaling tong taong ito. Pero ang pagbangag nila, yung pagiging addictus benedictus nila, pinagtatakpan ng mga bayaran o may mga vested interest lang ng mainstream media. Yun nga po ang ano no, masakit na katotohanan, pero Mhm. nangyayari. Bakit? Dahil mayroon silang ano no, meron silang pang-blackmail dito sa mga network companies Yeah. na ito. Dahil itong mga network companies na ito, karamihan diyan nagkaroon ng utang na loob para maiposisyon yung kanilang gustong iposisyon sa gobyerno. Para kapag may mga ganitong kapareho na istorya, yung istorya na makasisira sa kanila hindi lalabas. Yung makapapabor sa kanila, yun ang lalabas. Tignan nyo yan mga kababayan sa pagbaba ni Marcos, panigurado mga kabulukan ang ilalabas ng mga medyang mga yan. Ngayon lang sila ganyan sapagkat nababayaran pero pagkatapos ng termino nitong si Marcos, ay sinasabi ko sa inyo mga kababayan, lahat ng mga ginawang kabalustugan na hindi ni-report talagang sasabihin. For sure yan mga kababayan. Yun By the po way, yun. may nag-reach out ba sa'yo na mainstream media para man lang ma-interview ka, para makuha ang iyong panig dito sa conviction? Wala po. See, mga kababayan? So, namimili lang sila ng kaso o ng mga pangyayari na gusto nilang iulat. Ayaw ka nilang interviewin, ayaw ka nilang pasagutin kung bakit, bakit ganun, ano ang pakiramdam mo after your conviction, yung mga ganong katanungan. So, one-sided talaga sila. Kaya talagang itong mga media na to, hindi mapagkakatiwalaan. Sabi ko nga, paulit-ulit na sila ay mga taksil sa bayan at dapat hindi sila sinusuportahan kasi sila ay may kinikilingang mga bangag. Tama. So, ang question ko sa'yo, ano yung sa tingin mo bilang isang ahente ng bayan, agent ng bayan, nung una mong narinig na lumabas si Cathy Binag, ano yung pinaka-powerful statement niya na sana ay bubulabog o makapagising, aware sa taong bayan at kung matino sana yung media? Ano yung pinaka-importanting na-reveal niya during the first interview? Doon sa mga, lahat naman importante yung mga revelations niya. Unang-una, yung pagkumpirma niya, no, na gumagamit talaga itong si Bongbong Marcos. Pangalawa, ito yung mga cabinet secretaries Maraming Yes. mga personalidad na hindi ko kilala during that time, Yung mga lalo na ginag- ng 2012. Kahit yung Florento, yung Anton Langtameo na yan, hindi ko kilala yan Sinasabi ko nga sa inyo, may mga personalidad na tinakpan ng Pentelpen itong confidential informant. At ito pinayagan naman natin dahil nga siya yung nagbibigay ng trabaho at nakasalalay naman din sa kanya yung magiging deposition niya. Pagkakaharap niya yung executive judge na pag-a-applyan sakali kung mag-a-apply kami ng search warrant. Kaya nga kung lahat ng hiniling niya, ipinagkaloob ko naman dahil nga siya naman yung nagbibigay ng trabaho at siya naman yung haharap at kukumpirma, mag-authenticate nung kanyang nung kanyang deposition of witness sa harap ng executive judge. Kaya nga doon sa litrato na nilagyan niya ng ng pentel pen yung muka ng ayaw niyang ma-reveal yung identity, pinayagan natin doon. Pinayagan natin. Dahil nga ang importante lang sa atin ay yung pagkakatuklas doon sa nefarious activities na nangyayari doon sa Rizal Tower sa Rockwell, Makati. Yun po yun. Wow. So, ikaw ba, di ba, lumalabas ka pa rin ba mag-isa, may kasama ka? Wala ka bang nararamdaman na ipapagurgur ka nila? Kasi nakita kita, ilang Friday kayo nila Pebbles Talaquera na nasa EDSA po kayo. Ako naman po, sabi ko nga, ako, pinagkatiwala ko talaga sa Diyos yung aking, ang aking kapalaran. At kahit mag-isa, kahit saan, nakakarating ako sa mga hearing na mag-isa. Dahil unang-una, ano ang ikakatakot ko kung nagsasabi naman ako ng katotohanan? Sila ang matakot.
Ako ang hustisya. Sila itong gumagawa ng kasalanan. Sila itong lumalabag sa batas, kaya sila ang matakot, hindi ako. At saka, Jem, di ba napapansin mo? Pangulong Duterte, papadampot sa ICC. Ayan, si Senator Bato at iba pang mga kasama niya. Andyan si Spokes Sari Roque na sinusubukan nilang i-contempt sa Kongreso. Pero nahihirapan sila. Di ba? Ikaw at marami pang iba ginigipit ang KOJC na nire-raid, nilulusob ng mga unidentified, quote-unquote, police scalawags na hindi natin alam na baka nga itong mga police na itong mga taong ito na naka-uniforme na walang badge, walang nameplate, ay mga galing sa bilangguan. Ikaw ba, bilang agent dati, may ulinigan ka ba o mga ginagawa sa opisina ng PDEA na kapag meron kagalit itong head ng PDEA or PNP, magpapalabas sila ng mga nakapreso para, iharasin itong mga taong kalaban ng mga taong nakapwesto? Hindi lang preso, may mga alagang mga yan, may mga alagang mga manggugurgor yan. Manggugurgor. Oo, usually mga dismiss, mga dismissed na uniform personnel at pagka nahuli o nagurgur din, sasabihin, ay, abol na yan eh. Ganun yung usual na nagiging practice, At sa akin naman, sabi ko nga, sa akin, kaya pinagkaloob ko na sa Diyos, kung ano man yung magiging kapalaran ko, sapagkat, eto na, recorded naman, at sa Senado, under oath naman ako, na wala namang ibang mag-i-interest sa akin, kundi itong si Bongbong Marcos, Yes. Pati yung kanyang pamilya, yung asawa niya, wala mag-i-interest sa akin. Kaya, wala silang gagawin, kundi ako'y pabantayan, pasubaybayan, at baka ako'y makagat ng lamok. Yan. Kaya, yung mga yan, na alam ko naman, may mga sumusunod sa akin kahit saan ako pumunta.